Ka-enjoy kung bago ka pa lang sa channel na ito. Manglambing po kami sa iyo na i-subscribe ang aming channel para masundan nyo pa ang mga videos na aming gagawin. Dahil pangako namin lahat ng aming makitang mga maganda ipapakita namin sa inyo, at lahat ng kwento sa ating kasaysayan pag-usapan natin sa channel na ito. Sana ma-enjoy mo to. Good morning mga ka-enjoy. Good morning again Maragondon. Mga ka-enjoy, bumalik tayo dito sa Maragondon, Cavite para sa huling bahagi ng revolusyon sa Cavite. Nandito yung mga General Emiliano Riego de Dios, Mariano Riego de Dios, si Andres Bonifacio, Vicente Riego de Dios, Feliz Major Patriciano Gulapa, Coronel Mariano Villanueva. Ito yung mga hero nila lahat, oh. Tapos yung mga Mount Marami, yung mga mountain ranges, ito yung mga Maragondon River, Mount Nagpatong, Mount Pico de Loro, Kibyang Tunnel, Kaingin Peaceport, yan, Kayado Cave, Kayamanan Falls. Ay, nakasulat dito lahat. Ang lugar na ito, highway boundary ng Ternate at Maragondon. Pag makita mo itong lugar na ito, ibig sabihin nasa Maragondon ka na. Dito lahat yung mga nila, mga tourist spots at saka mga bayani nila. Limang bayani, pang-anim si Bonifacio. Mga ka-enjoy, nung nakaraan nating episode, pinakita natin ang mga nakasulat dito sa Bonifacio Trial House o itong bahay ni Chodorico Reyes. Ngayon naman natatalakayan natin itong paglilitis sa magkapatid na Bonifacio. Ating matandaang ang pangyayaring ito ay kasabay sa patuloy na paghabol o pag-aatake ng mga grupo ng mga Espanyol para hulihin ang lahat ng Katipuneros sa Cavite. Matandaan ding April 26 nung inaresto ang magkapatid, tapos dinala sa Naik sa Casa Hacienda, at di nagtagal inilipat sila dito sa Maragondon dahil sa banta ng pag-atake sa bayan ng Naik. Mayo at 3 ang labanan sa Timalan at labanan sa bayan ng Naik. Ang pag-atake ng mga Espanyol, Mayo at 3 ng gabi, umatras na ang mga Katipuneros dito sa Maragondon. At kasabay nito ang pagbuo ng pinakaunang War Council o ang pinakaunang court martial sa Pilipinas sa pamumuno ni Mariano Noriel. Mga miyembro: Mariano Riego de Dios, Crisostomo Riel, Esteban Infante, and Tomas Mascardo. Ang prosekusyon pinamunuan ni Piskal Jose Elicio, sa depensa Placido Martinez at Teodoro Gonzales. Ito ang pinakaunang court martial sa Pilipinas. Ito rin ang pinakaunang paglilitis ng mga Pilipino at ang pinakaunang akusado, ang pinakaunang pangulo, pinuno ng himagsikan. Mga ka-enjoy, lahat ng mga pangyayaring ito nangyayari pa rin hanggang ngayon. Ilang pangulo na ba ang napatalsik natin? At ilang pangulo na
ang napakulong natin, di ba? Kung hindi mapatalsik, pagkatapos ng termino, kakasuhan para makulong. Ang paglilitis kay Andres Bonifacio, The Trials of Andres Bonifacio. Akusasyon sa planong pagpatay kay Aguinaldo, alleged plot to assassinate Aguinaldo. Akusasyon ng pagpatalsik ng pamalaan ni Aguinaldo. Akusasyong pagpapasimula ng labanan sa Limbon. Accusation of perpetrating the hostilities of Limbon. 45 with overthrow of Aguinaldo government. Alleged plot of assassination of Aguinaldo. Mayo 5, 1897. Ang paglilitis inumpisahan. Si Placido Martinez ang abogado ni Andres Bonifacio, si Teodoro Gonzales ang abogado ni Procopio. Pagkatapos ng pagdinig, ang Konseho de Gira nagbigay ng daan para sa abogado ni Bonifacio para makapagpaliwanag sa kanyang panig. Mayo 6, 1897. Ang Konseho de Gira nagdeklara ng desisyon na guilty ang magkapatid na Bonifacio at ang sentensya kamatayan. Bago pa makarating kay Emilio Aguinaldo ang hatol, inatas niya sa pinsan niyang si Baldomero Aguinaldo na i-review ang hatol. Pumirma sa hatol ang 4 ng membro ng Konseho de Gira maliban kay Mariano Riego de Dios dahil tutol siya sa ganun kabigat na parusa. At nang natanggap na ni Emilio Aguinaldo ang hatol, si Emiliano Riego de Dios ang pinakaunang nagpayo kay Emilio Aguinaldo na pababaan ng hatol. At nagkaroon nga ng commutation. Pinababaan ni Emilio Aguinaldo ang hatol mula sa kamatayan, ipatapon na lang sa kabundukan ng Pico del Oro. Nung malaman ng mga general na pinababaan ang hatol sa magkapatid na Bonifacio, pinuntahan agad nila ang Pangulong Emilio Aguinaldo at kinausap sa pamumuno ni General Gregorio del Pilar, Mariano Norel at iba pa. At ang sabi, pinuno, kung gusto nyo pang mabuhay tayo at hindi magkawatak-watak ang mga katipuneros, bawiin nyo po ang pagpababa ng sentensya o ang commutation at ibalik ang hatol na kamatayan sa magkapatid. Ganon na lang po ang takot ng mga general na ito na bumaliktad kay Bonifacio. Alam nila na pag nabuhay si Bonifacio at makapagawa ng panibagong grupo, delikado ang kanilang kalagayan dahil pumirma sila sa akta dinaik na kung sino man ang titiwalag agad parusahan. Paalam sa iyo, masarap magmahal, may-ari ng aking puso't kabiyak na katawan. Paalam, giliw ko, sa iyo'y paalam. Masayang sa iyo'y aking isasangla. Ang sulam, pamahid sa mata ng luha. Kung kakapusin palad, buhay mawawala.
Bangkay man ako, haharap sa iyong kusa. By Gregoria de Jesus. Mga ka-enjoy, August 26, 1896, 127 years na po ang The First Cry of Balintawak. Long live the Philippines, long live the Katipunan, down with the tyrant. This word is the opening salvo of the First Cry of Balintawak. Mabuhay ang Pilipinas, mabuhay ang Katipunan, ibagsak ang manlulupig. Ito po ang sigaw ni Gat Andres Bonifacio 127 years ago na po sa araw na ito. Mga ka-enjoy, naalala nyo pa ba ang February 25, 1986, ang EDSA People Power? Naalala nyo rin ba ang January 20, 2001, ang impeachment? At ang July 8, 2005, ang Dahayat 10? Hindi po ito ang unang pangyayari ng pagbaliktad ng mga supporters sa isang pangulo. Noong April 19, 1897, nangyari na po ang unang pagbaliktad ng mga supporters ni Andres Bonifacio. The history again repeat and repeat and repeat itself. Mga ka-enjoy, may magawa pa po tayo. Ipaalam natin sa ating mga anak, mga apo, na napaulit-ulit na lang ang history sa ating bansa. Sana sa henerasyon nila, hindi na po mangyayari. Malay nyo, malay natin, isa sa anak nyo o apo nyo ang mamumuno sa ating bansa. Huwag po nating iasa kay teacher ang pagmahal sa ating bansa. Yun lang po. Maraming salamat po sa pagsubaybay nyo sa aming channel. Sana nakapagbigay kami ng kunting informasyon at inspirasyon. At kung nagustuhan nyo ang ganitong pagtalakay sa ating kasaysayan, manglambing po kaming isubscribe ang aming channel para po masundan nyo pa at sa mga anak nyo na rin at sa mga apo nyo. Dahil nasa atin po galing ang pagbabago. Mahalin po natin ang ating mga bayani. Huwag na po natin silang sisisihin. Baka naman po nagipit na sila sa panahon na yon. Baka kung tayo din na sa kalagayan nila, ganon din po ang gagawin natin. Kaya tutulong na lang po tayo para sa kinabukasan. Kalimutan na natin kung ano yung nakita nating mali sa nakaraan. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Happy 127th year anniversary of Philippine Revolution. Mabuhay Gat Andres Bonifacio. Mabuhay din po sa lahat ng aming supporters, lalo na po kay Sir Kevin Septimo. Maraming salamat po. God bless and more power.